Sa mundo ng showbiz kung saan mahalaga ang itsura, ekspresyon at boses, ang pagkakaroon ng Bell's palsy ay isang napakalaking pagsubok. Narito ang ilang kilalang personalidad na nagbahagi ng kanilang personal na laban sa Bell's palsy. The Philippine Showbiz List presents Pinoy celebrities na nagkaroon ng Bell's palsy. Angelo De Leon. Unang naranasan ni Angelo ang Bell's palsy noong unang bahagi ng 2000s. Nagising siya isang umaga, nag-ayos ng sarili at naupo upang mag-agahan kasama ang kanyang ina. Habang umiinom ng tubig, bigla raw itong nag-squirt mula sa gilid ng kanyang bibig, isang senyales na may nangyayaring kakaiba sa kanyang mukha. Agad tinanong ni Angelo ang kanyang ina kung may napapansin itong kakaiba sa kanyang itsura. Nang tumingin siya sa salamin, napansin niya ang bahagyang pamamanhid at kabigatan sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Dahil dito, agad siya nagpakonsulta sa neurologist at na-diagnose ng Bell's palsy. Ayon kay Angelo, galing pa siya noon sa isang badminton tournament at maaaring dahil sa pagod at mahinang immune system kaya tinamaan ang facial nerves niya at naparalisa siya. At sa loob ng 2 linggo ay gumaling naman siya sa pamamagitan ng therapy. Ngunit noong November 2016, muling umatake ang sakit. Pagod din muli ang dahilan at bigla ang pagbabago ng klima na naranasan niya. Galing sila ng Europe na malamig ang panahon at pagkatapos ay nagpunta sa Boracay kung saan mainit. Habang nagpapahinga sa araw, bigla daw niyang naramdaman na bumabagsak ang kanyang kaliwang mata. Kinagabihan, matapos maligo ng malamig na tubig at magpunta sa simbahan, naramdaman niyang bumibigat na ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Marami ang nag-akalang na stroke siya. Uminom siya ng gamot at pansamantalang nawala ang sintomas pero bumalik ito makalipas ang 7 araw. Ngayon, meron pa rin bakas umano ang Bell's palsy sa kanyang mukha na napapansin ng ilang manunood. Pero kahit pa alam ni Angelo na may mga taong may nasasabing hindi maganda, wala na ito umanong heaviness sa kanya. Tony Munoz. Noong October 2023, ilang araw bago lumipad patungong Sydney, Australia para sa kanilang 1MX show, na-diagnose ang percussionist ng Ben and Ben si Tony Munoz ng Bell's palsy. Ayon sa kanyang ibinahagi sa social media, naapektuhan ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha, dahilan upang mahirapan siyang ngumiti at magsalita ng maayos. Tinawag niya ang karanasan bilang isang roller coaster, hindi lang sa pisikal, kundi pati sa mental at emosyonal na aspeto, at sa kabila nito, nagpatuloy siya sa kanilang tour at nag-perform kasama ang banda. Wency Cornejo. Taong 2019 na ma-diagnose ng Bell's palsy ang dating after-image vocalist na si Wency. Kapansin-pansin noon ang pagbagsak ng kanyang kaliwang mata at kaliwang bahagi ng bibig. Tila hirap din siya noong magbigkas ng salita dahil sa dinanas na partial facial paralysis. Pero hindi siya sumailalim sa formal therapy. Sa halip ginawa niya ang mga facial exercises sa bahay. Inamin niyang napakabagal ng kanyang pagaling at hanggang 2022 ay meron pa ring bahagyang asymmetry. Pero hindi ito naging hadlang para patuloy pa ring mag-perform si Wency sa tuwing kukunin siya sa ilang shows. Katrina Velarde. Ang suklay diva ay nagkaroon ng Bell's palsy noong siya ay 8 buwang buntis. Kwento ni Katrina na paralyzed ang kalahati ng kanyang mukha dahil sa sobrang panghihina ng katawan kung saan lahat ng bitamina o mano ay napunta sa kanyang dinadalang sanggol. Habang buntis pa, nagpe-perform pa siya bilang backup singer kahit malaki na ang tiyan niya. Ngunit nang maparalyze ang kanyang mukha, agad siyang huminto sa trabaho. Ang health condition di umano ni Katrina naging dahilan kung bakit siya nawala noon at hindi ang pagbubuntis. Naranasan niyang tumulong ang pagkain mula sa bibig at mawala ng pakiramdam ang kalahating bahagi ng kanyang dila. Aminado si Katrina na nahirapan siya at nag-alala kung makakabalik pa ba siya sa pagkanta. Sa kabutihang palad, unti-unti siyang gumaling pagkatapos manganak at sumailalim sa therapy. Bernadette Sembrano. Noong July 2011, sa pamamagitan ng kanyang Twitter account, kinumpirma ni Bernadette na siya ay mayroong Bell's palsy. Kwento niya, biglaan niya raw naranasan ang kakaibang sensasyon sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Nangyari ito habang nasa studio ng programang Salamat Doc, kung saan ay napansin niya na tila may hindi tama sa galaw ng kanyang kaliwang mata. Binaliwala niya lamang ito. Ngunit sa sumunod na araw habang nasa TV Patrol, hindi niya makontrol ang pagkurap nito. Agad siya nagpatingin sa neurologist at doon niya nalaman na siya may Bell's palsy at sa kaso niya, ang biglaang pagbabago ng klima ang naging rason ng pagkakaroon niya nito. Inamin ni Bernadette na dumaan siya sa takot at pagkabahala dahil inakala niyang stroke ang sanhi. Ngunit nang malaman na Bell's palsy lang ito, sinimulan niya ang gamutan gamit ang steroids, facial exercises at acupuncture. Unti-unting bumalik ang normal na galaw ng kanyang mukha. Janina Chan.
Bilang isang host, model at beauty vlogger na ang trabaho ay nakasanla sa itsura at komunikasyon, matinding epekto ang idinulot ng pagkakaroon ng Bell's palsy sa career ni Janina nang ma-diagnose siya noong July 2016. Nangyari ito habang papunta sa isang hosting event kung saan nakaramdam siya ng pag-ugong at parang pagkabingi sa tenga at na mag-retouch ng makeup sa parking lot, napansin niyang hindi na gumagalaw ang kalahati ng kanyang mukha. Dahil sa pangyayaring yon, agad niyang kinansela ang trabaho at nagtungo sa ospital. Upang manumbalik ang normal na galaw ng mukha, agad siyang sumailalim sa therapy kasama ang steroids, facial exercises, acupuncture, at Chinese herbal medicine para suportahan ang kanyang immune at nerve recovery. Ayon sa kanya, habang nasa therapy bed sa ospital, nakaramdam siya ng matinding kaba at pagka-trauma. Inilarawan niyang para siyang na claustrophobic dahil sa mga kumot, maliwanag na ilaw at dami ng nangyayari sa paligid. Hindi man siya nabigyan ng maayos na paliwanag tungkol sa proseso ng therapy. Nauunawaan niya kanyang therapist na agad siyang inasikaso. Nagpasalamat si Janina na naumpisahan agad ang kanyang gamutan noong gabi yun din, dahil kung hindi raw, maaaring mas lumala pa ang kanyang kondisyon. Ay de las Alas. Noong November 2014, inamin ni Ay na nagkaroon siya ng Bell's palsy. Nagsimula ito nang mapansin niyang hindi na gumagalaw ng maayos ang kalahating bahagi ng kanyang mukha. Hindi siya makangiti, hindi rin siya makapagsalita ng maayos. Dahil sa takot at pagkalito, agad siya nagpakonsulta at na-admit sa ospital. Sa loob ng isang araw, sinimulan na ang kanyang gamutan at inabisuhang magpahinga ng 2 linggo. Ibinahagi rin niya na maaaring naging dahilan ng kondisyon ang labis na pagod, stress, at biglaang pagbabago ng temperatura galing sa mainit na lugar at biglang papasok sa malamig. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ang epekto ng Bell's palsy sa kanya. Matapos ang 2 linggo, unti-unting naibalik ni Ay ang normal na galaw ng kanyang mukha at muling bumalik sa trabaho. Frenchie D. Isa si Frenchie sa paulit-ulit na hinarap ang pagkakaroon ng Bell's palsy, kung saan 3 beses siyang tinamaan nito. Una itong naranasan ni Frenchie noong siya ay nasa grade 5 pa lamang. Sa edad na 12, bigla niya naramdaman ang pamamanhid at pagkaparalisa sa kalahating bahagi ng kanyang mukha. Bagamat bata pa, nagpagaling siya sa tulong ng therapy at suporta ng pamilya. Ang karanasan na naging paunang pagsubok na hindi niya inaasahang mauulit pa sa hinaharap. Matapos manalo sa Star in a Million, muling bumalik ang Bell's palsy sa kanya noong 2006. Katulad ng una, tumagal ito ng halos 2 linggo. Sa kabila ng pressure sa industriya at mga inaasahang performance, pinili ni Frenchie na unahin ang kanyang kalusugan at sumailalim muli sa therapy. Ang pinakakamakailang pag-atake ay naganap noong February 2025. Sa isang Facebook video na kanyang ibinahagi, ikinuwento ni Frenchie na habang kumakain sila ng kanyang asawa, napansin niyang kakaiba ang panlasa ng kanyang pagkain. Makalipas ang ilang oras, habang umiinom ng tubig, napansin niyang tumutulo na ito sa gilid ng kanyang bibig, isang senyales na bumabalik ang paralysis sa kanyang mukha. Agad siya nagtungo sa ospital at kinumpirma ng doktor na Bell's palsy na naman ang sanhi ng kanyang nararamdaman. Dito nagsimula si Frenchie na sumailalim sa masinsinang gamutan tulad ng electric stimulation therapy, infrared at facial massage, at personal facial exercises. Dagdag pa rito, pinayuhan siya sumailalim sa MRI at EMG tests upang matukoy kung bakit pabalik-balik ang kanyang kondisyon. Gerard Pisaras. Noong July 13, 2025, ibinahagi ni John Marinis isang Instagram reel na muling inatake ng Bell's palsy ang kanyang asawa na si Gerard Pisaras matapos ang 21 years mula sa unang pag-atake nito. Ayon kay John, unang nagka-Bell's palsy si Gerard sa kaliwang bahagi ng mukha niya 2 dekada na nakalipas. Ngunit noong June 20, 2025, naramdaman daw muli ni Gerard ang paninigas sa kanang bahagi ng mukha matapos lamang nilang mamili sa grocery. Sa pagkakataong ito, mas mabilis ang paggaling ni Gerard na inabot lamang ng 21 days bago tuluyang bumalik sa normal ang kanyang mukha. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!